Sa paglipas ng mga taon, ginawa niya ang mga kasanayan at sensibilidad na ito sa sarili niyang natatanging tatak ng modernong pop music at artistry. Siya ay isang fierce, confident, at versatile performer na matagumpay na pinagsama ang kanyang great sense of style, sa kanyang matalas, ngunit kapansin-pansing mga galaw at isang kahangahangang malawak na hanay at kilala sa kanyang natatanging malalim na boses. Ngunit gaano na ba siya kayaman, at ano ang kanyang mga naipundar? Siya si Philip John Suzon, kilala bilang Philip o sa stage name na Ken. Siya ay ipinanganak noong January 12, 1997, sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Siya ay may lahing Bisdak at Ilocano, pinalaki ng kanyang mga lolo't lola sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Ang ama at lolo ni Philip ay mga pastor, at ang kanilang pagmamahal sa musika ng ebanghelyo ay nagbigay inspirasyon sa kanyang sariling pagkahilig sa musika. Ang impluwensya ng kanyang tiyuhin, na tumutugtog ng maraming instrumentong pangmusika, ang nagbunsod sa kanya upang matutunan kung paano tumugtog ng ilang instrument sa maagang bahagi ng buhay. Nagsisimula siyang sumayaw kapag kailangan niya para sa isang proyekto sa paaralan. Unang nag-aral ng arkitektura si Philip, habang nagtatanghal sa iba't ibang dance cover group, lalo na ang Excite sa Cagayan de Oro at Amigo 7 sa Metro Manila. Ang kanyang hilig sa pagganap sa kalaunan ay naging pangunahing focus niya. Noong 2018, umalis siya sa paaralan upang mag-audition sa ShowBT kung saan nagsanay siya sa loob ng 6 na buwan bilang ika-5 miyembro ng P-pop group na SB19. Pagkatapos sumali sa banda, lumipat siya ng paaralan sa Technological Institute of the Philippines. Noong 2021, habang bahagi pa rin ng SB19, at gumaganap bilang Ken, ang pangunahing dancer, lead vocalist at lead rapper ng grupo, sinubukan din ni Philip na gumawa ng solo path, at inilabas ang kanyang unang single album na Palayo. Noong 2022, si Philip ang naging unang kinatawan ng Pilipinas at Southeast Asia na nagtanghal para sa Grammy Global Spin, na nagtatampok sa kanyang pangalawang single na may temang Philippine mythology, Ang Bulan. Ngayon, patuloy na inuuna ni Ken ang trabaho sa SB19, ngunit patuloy na naglalabas ng solong trabaho sa buong taon bilang Philip, naglabas siya ng isa pang single na pinamagatang, Bulan, noong 2022 bago inilabas ang kanyang debut solo EP Complex noong 2023. Ang huling dalawang gawa niya ay ang hip-hop orientated, sa kaibahan ng Palayo, na slow R&B track. Malamang ay sa kanyang sariling condominium nakatira ngayon ang singer, dahil ayon sa kanya ay wala pa itong sariling bahay, pero may plano siyang magkaroon, kaya todo focus ito sa kanyang karera para makaipon at makapagpagawa ng gusto niyang bahay. Ayon sa mga balita, si Ken ay nagmamay-ari ng kanyang luxury car na Mustang. Bukod dito ay may mga ordinaryong sasakyan din daw ang singer. Pero ayon sa kanyang TikTok live noong February, sinabi niya na wala siyang sasakyan pero may scooter daw ito, at iyon ang sinasakyan niya papasok sa trabaho dahil malapit lang daw ito, nag-iipon din para makapagpatayo ng sarili nitong bahay. Do you have a car now? No. Wala akong car. Hindi ko pa naman need magka-car. You know, instead I bought a house. And I plan to, you know, like, buy more house in the future. That's what I'm gonna do. I plan to buy more house in the future or like apartments. Sana. Sa labas ng kanyang karera sa musika, pinamumunuan din niya ang kanyang sariling kumpanya ng pananamit, ang Superior Son, at mabilis na naging isang icon ng fashion, na na-feature sa mga fashion publication kabilang ang Vogue at Nylon. 2 buwan pagkatapos ng kanyang matagumpay na solo debut, nagulat ang kanyang mga tagahanga ng opisyal niyang ilunsad ang kanyang brand ng streetwear, ang Superior Son, noong November 26, 2021, isang araw lamang bago ang kanilang malaking konsyerto, nang pinili ni Philip na ilunsad ang Superior Son, ang bago niyang negosyo kung saan siya ang CEO. Ang pakikipag-usap sa kanyang mga followers sa pamamagitan ng social media, at ang internet ay kung saan din siya nagbigay ng karagdagang mga detalye.
Para sa premiere ng kanyang brand, 2 eksklusibong produkto ang inalok para sa unang batch ng mga pre-order, isang hooded sweatshirt, at 2, isang oversized na black shirt na may dual variation ng psychedelic Greekcore aesthetic na disenyo. Parehong may klasikong superior son na lagda. Wala pang 1 oras ng paglabas, mga kamiseta ang unang naubusan ng stock. Kasabay nito ang balita na ang GCash account ng shop ay agad na limitado sa transaksyon. Bandang alas 7 ng gabi noong November 26, inanunsyo ng Superior Son ang kumpletong sellout sa lahat ng premier na produkto na inilabas para sa paglulunsad. Malaki yun para sa kahit isang araw na brand. Sa pagsusumikap na nagbunga ng magagandang resulta, nagsulat si Philip ng mensahe, sa pamamagitan ng account ng kanyang brand, para pasalamatan ang mga tagahanga. Inilalarawan bilang perpektong balanse sa pagitan ng style and comfort, at malinaw at nakakagambalang appeal, na patunayan ang kanyang pakikipagsapalaran sa retail upang maging isa pang tagumpay sa bawat release na mabenta sa ilang minuto ang mga t-shirts sa kanyang bagong business. Noong 2023, ay inilunsad din ng kanilang banda na SB19 ang kanilang kumpanya na 1Z Entertainment, buwan matapos ideklara na lumipat sila sa pagiging self-managed star. Ginawa ng P-pop supergroup ang anunsyo sa isang YouTube live noong October 2023, kung saan gagampanan ng kanilang leader na si Pablo ang tungkulin bilang CEO. Ipinakita rin sa video na inilalantad ng SB19 ang identity and logo ng 1Z, na inaasahan nilang makagagawa ng bagong pamantayan ng mga Pilipinong artista. Proud ang grupo sa kanilang kumpanya dahil isang biggest achievements nila ito sa kanilang buhay. Walang nakakaalam sa saktong net worth ni Philip, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated $5 million, o 287 milyon pesos. Dahil sa kanyang mga investment, negosyo at bilang solo artist ngayon kaya habang tumatagal ay lumalaki ang kanyang net worth. Lalo na't sikat ang kanyang grupo sa mundo at marami na din silang napatunayan at naibigay na tagumpay sa bansa pagdating sa musika. Ang bawat miyembro ng SB19 ay may iba't ibang panlasa sa musika, kaya't pinaghalo nila ang kani-kanilang estilo sa kanilang mga kanta. Itinuturing niya ang kanyang solong trabaho bilang isang paraan upang tuklasin ang mga genre ng musika maliban sa P-pop ng kanyang banda, na nagsasabi na ang kanyang mga kanta bilang Philip ay mas eksperimental. Ang kanyang malalim na boses ng bass, na dating isang punto ng kawalan ng kapanatagan para sa kanya, ngayon ay nagtatampok ng husto sa parehong musika ng SB19 at sa kanyang mga solong proyekto. Gayunpaman, mayroon siyang malawak na hanay ng boses, at maaaring gumawa ng falsetto. Si Ken ay isang tagahanga ng mga metal at rock band tulad ng Four of Spades, Slipknot, Korn, Metallica, FM Static, Sleeping with Sirens, at Paramore. Gusto rin niya ang mga hip-hop band. Sa paraan ng paggalaw ni Philip sa kanyang katawan sa stage, na may kaaya-aya ang kanyang mga kamay habang lumilipat siya mula sa isang pose patungo sa isa pa. Alam niya kung paano lumipat sa loob ng isang frame sa camera, gumawa ng mga kawili-wiling hugis, nang walang strain o awkwardness. Siya ay may kumpiyansa sa kanyang balat, panatag sa kanyang paninindigan, at sumasakop sa espasyo na may presensya na nararamdaman kahit sa katahimikan. Sa kabila ng kanyang maraming mga nagawa at sambahin na mga tagahanga, nananatili pa rin ang kakaibang pakiramdam ng pananabik sa gitna ng kumpiyansang katauhan na dinadala niya sa entablado. Binabago ni Philip ang industriya ng P-pop, ang isang kanta at ang sunod-sunod na creative turn, ngunit sinabi niya na marami pang dapat gawin. Gayunpaman, nananatili siyang nasa sabik sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ang mga pangarap ni Philip Susun at SB19 na maging realidad, ay tunay na pinagmumulan ng kagalakan at pagmamalaki. Ano ang kanilang nagawa, at patuloy na ginagawa para sa P-pop at orihinal na musikang Pilipino, pagsira sa mga hadlang at pagbubukas ng mga pinto, paglikha at pagbabahagi ng kanilang sariling uri ng musika at mga espesyal na kanta para marinig at pahalagahan ng lahat, at pinaka-espesyal na kantahin.
Mayroong maraming mga salita upang ilarawan si Philip, charismatic, distinctive o kahit isang chameleon. Ngunit sa patuloy na umuusbong na eksena sa P-pop, tiyak na karapat-dapat siyang magkaroon ng bagong titulo bilang solo artist na tunay na isang game changer. Kung may kulang o mali sa video, ay pwede niyong e-comment na lang sa comment section. Salamat!